Bago siya mamatay, iginapos ng pulubing lalaki ang sarili niya sa kanyang aso. Nais niyang makasama ito sa kamatayan. Lumipas ang ilang araw. Ang aso ay sobrang nagutom na hindi na nito matiis. Nais sana nitong uminom ng tubig sa ilog malapit doon, ngunit hindi ito magawa. Ang kawawang aso ay tumahol at umiyak para humingi ng tulong. Ngunit walang taong naroroon. Matagal na itong uhaw at gutom, at ngayon halos mamatay na. Habang nakahiga sa lupa, naaalala ng aso ang kanyang amo. At ang pangakong hindi pa natutupad sa pagitan nila, sapagkat ang asong ito ay hindi isang karaniwang palaboy. Pagkapanganak pa lamang nito, kinuha na ng mga taga-animal control ang kanyang ina. Ang munting tuta ay inampon ng isang inang pusa. Nabuhay silang magkasama sa ilalim ng isang abandonadong gusali. Ngunit habang lumalaki ang aso araw-araw, unti-unti nang naging masikip ang kanilang tahanan. Sa kabutihang palad, may dalawang kabataang madalas magdala ng pagkain. Palihim silang pinagmamasdan ng aso sa loob ng ilang araw. At naramdaman nito ang kabaitan mula sa kanila. Kaya isang araw, nag-ipon siya ng tapang at sinundan ng mga ito. Pinangalanan ni Lucas ang aso na Bella. Labis niya itong inalagaan, kahit pa sirain ni Bella ang ilang gamit sa bahay. Ngiti lamang ang kanyang sagot. Madalas silang maglaro, at tuwing gabi, binibigyan ni Lucas si Bella ng isang hiwa ng keso. Isang espesyal na ritual nilang dalawa. Sa ilalim ng mapagmahal na pag-aalaga ng amo, lumaki si Bella ng masigla at masaya. Siya ang naging liwanag ng pamilya. Kapag nagtatrabaho si Lucas, sinamahan ni Bella ang ina nito sa paglalakad. Mahilig siyang habulin ng mga ardilya sa kalsada. Minsan, dinadala rin siya ng ina ni Lucas sa bahay ampunan ng mga veterano. At labis siyang minahal ng mga naroon. Ngunit hindi nagtagal ang masasayang araw. Isang araw, pinadalhan sila ng pulisya ng babala. Ilegal daw ang pag-aalaga kay Bella. At kung muli siyang makikitang gumagala sa kalye, kukumpiskahin siya ng animal control. Upang mailigtas si Bella, tinuruan ni Lucas ng laro, Go Home. Araw-araw, sinasanay niya itong tumakbo pauwi kahit nasaan sila. Kapag sinabi niyang home, agad na natatagpuan ni Bella ang kanilang bahay. Ngunit dumating ang sakuna, habang nagpapahinga si Bella sa loob ng bahay. Isang ardilya ang nagpakita sa labas ng bintana. Mabilis siyang tumalon at hinabol ito. Nahuli siyang gumagala sa lansangan. At bago pa man siya maibalik ni Lucas, dumating ang mga taga-animal control. Nang makita ito ni Lucas, agad niyang tinanggal ang tali at sumigaw. Bella, umuwi ka, ngunit hindi gumalaw ang aso. Iniisip na nilalabanan ng mga lalaki ang kanyang amo. Tumindig siya sa harap ni Lucas, handang ipagtanggol ito. Ngunit sa huli, si Bella ay dinala pa rin. Iyon ang unang beses na sila ay nagkahiwalay. Labis na nalungkot ang aso. Sa kabutihang palad, kinabukasan ay pinakawalan siya ni Lucas sa piyansa. Ngunit binalaan siya ng mga kawani. Kapag muli silang nahuli, papatayin si Bella. Dahil sa takot, nagpa siya si Lucas na lumipat ng tirahan. Upang makaiwas sa nasasakupang iyon. Ngunit bago iyon, kailangan niyang ipatayre muna si Bella sa mga kamag-anak. Na 400 kilometro ang layo. Plano niyang sunduin ito kapag ayos na ang lahat. Hindi alam ni Bella ang mga ito. Ang alam lamang niya, iniwan siya ng kanyang amo. Habang palayo ng palayo si Lucas, malungkot na tumahol si Bella. Bagaman mapayapa ang buhay sa bahay ng kamag-anak, araw-araw ay pinanabutin niya si Lucas. Unti-unti